Ayaw. Baka nalobat ang battery. Ayaw mag-response eh. So sa mga ganitong senaryo mga idol, pagka yung inyong motor ay bagong bago pa, wala pang 5,000 auto, so issue nito ay halos 2 linggo kung hindi napaandar. So alam ko na ang magiging naging problema nito, baka yung kanyang Y-connect. So may extra tayong susi dyan sa may ilalim ng ating upuan, binibigayan ng Yamaha. So yun, buksan nyo lang at buksan nyo yung cover ng battery at gumamit kayo dyan ng kinakailangan nyo dyan ng isang battery na full charge. Bakit? So hindi ko siya nagagamit mga idol yung NMAX, kaya nag-i-issue ng lobat po. Number 8 pala to. So kailangan natin mag gumamit ng panibagong baterya para mapaandar natin mga idol. So yun nga mga idol, 5.3 ang kanyang volt reading. So ating kailangan na gumamit tayo dyan ng extra battery at kailangan natin gumawa ng kahit na extra wire na dalawa, kung maaari may alligator, at para i-connect natin sa positive at negative. So gagamit tayo dyan ng ibang battery. So yan, kinakalas ko nga yung nasa Rusi 175 at kailangan mga idol ay full charge ng Rusi 175. So gagamit tayo ng alligator. Ito yung ating inassemble tungkol doon sa mga issue ng lobat. So ayan nga mga idol, gagamit tayo dyan ng dalawang wire na extra wire na may inassemble ko na may alligator. Bali 4 na alligator yan, at yan ay gagamitin natin sa positive to positive at saka negative to negative ng battery ng NMAX at saka yung battery na extra. Kailangan mga idol ay parehas na positive, parehas na negative. So ganun ang ating gagawing connection at titingnan natin kung mapapaandar natin ito mga idol. So ayan yung aking minodify na alligator clip. So 4 siya, positive kulay red, bago negative kulay black. Yan, kailangan positive to positive, negative to negative. Bago start natin, pigalang natin ng brake. So ayaw, mahina din yata yung ating baterya. Dahil yun na nga mga idol, sa pagkakataong ito hindi natin napaandar yung NMAX, kaya i-check natin yung volt reading ng battery ng galing sa Rusi 175 at para malaman natin kung bakit hindi niya kayang paandarin itong NMAX. So ayun nga mga idol, hindi rin napaandar ng aking battery ng Rusi 175 kasi yung kanyang volt reading ay madalang ko din tumagamit ay pumalo lang ng 12.3. So pag sa hindi nakakaalam, pagka gumamit kayo ng ganyang kahaba na umaabot ng nasa 70 cm ang inyong wire na gagamitin, doblihan na yan, ay babawas pa rin po yan mga idol ng 0.10 volts. Kaya papatak lang siya ng 11.3, ay kailangan natin ma-absorb ay yung 11.7 para mapaandar natin yung makina ng NMAX. Kaya magalit dumating na yung Aerox na gamit ng aking anak at dyan tayo kukuha ng supply. Na? Hina pa rin natapon.
Hindi kaya. Dapat ko ilan? Mga 12, mga ganyan. Ayaw pa rin. So ayan nga mga idol, nung maikonekta na natin yung positive negative, positive ng NMAX at positive ng Aerox na sa battery at negative doon sa Aerox. So hindi pa rin mga idol mapaandar dahil sa dahilan kung bakit, dahil ay talagang mabot lang ng 4.3 testing natin yung supply ng battery ng NMAX. Kaya ang gamot dyan mga idol, pagka ganon, ang pangyayari ay i-rev nyo lang yung inyong ginamit na extra battery. So kahit hindi nakalas na mga idol, basta magkatabi lang, at kung maaari ay hanggang 50 cm lang ang gamitin yung wire, kasi mientras sa haba ang wire ay nagleles po ng voltahe papunta doon sa nalobat na motor. So ayan mga idol, ating testingin uli at i-rev natin yung Aerox. Hindi pa rin siya napandar, kailangan pa namin i-rev, kaya lang ito napandar. So ngayon ang ginawa ko, tinanggal ko na yung Y-connect. So ito ang issue ng papalobat sa ating mga motor, walang silbi ang Y-connect na yan. So wala kung bakit nilagay ito yan. So yun lang, ganun lang magpandar sa mga nalobat na motor.